Ako si alias Adan at ito ang istorya ng mga tattoo ko. Ano din ako laki din ako sa Manila. Nag-aral ako sa Tondo. Okay naman yung buhay, hindi naman ganun kagipit ba. Kumbaga nakakaraos, ganun. Nakapag-college pa ako. Pero since yung course ko, parang napilitan lang, hindi ko talaga gusto. Napatigil ako. Ayoko ng tenga. Gusto ko ng pagkakakitaan. Sakto naman may nag-alok sa akin. Kaibigan ko din taga sa amin na rumakit, ganyan. Napunta ako sa pag-freelance. Nagte-taping kami, ganyan. Nagpa-pageant. Extra sa TV, ganyan. Freelance model, ganun. Mga nasa anong edad ka nun? Batang-bata, 16, 17. Naalala ko pa, pumasok ako sa Mr. Pilipinas. Ako yung pinakabata, tapos dinuga lang namin yung edad ko kasi 18 pataas yung kailangan ako 17 ako, pero natanggap ako, nakapasok ako hanggang finals. Sa kasamaan palad, nasagasaan ako ng kotse, di ko natuloy yung pag-workout. Nangayayat ako, yun, rumampa ako ng puro sugat yung katawan ko. Pagtapos nun, taping, ganyan, extra sa TV. Dami akong nakilalang mga kaibigan, talent, ganyan. May mga nag-aya sa akin sa trabaho. Kumbaga, niyaya nila ako magtrabaho sa bar. Ano yung pinaka-worst na naging experience mo dyan sa pagra-racket-racket mo yan? Yun lang yung pinaka-worst dun, yung puyat tsaka pagod. Pero nagkaroon ka rin dyan ng indecent proposals? Maraming ganun. May mga kakilala din akong ganun. One time may nag-alok na sa akin Kaso, hindi naman ako ganun kagipit Siyempre, tinanggihan ko. Tsaka bata ako pa nung time na yan Ang iniisip ko lang, rumakit lang talaga, kumita ng pera, ganun. Pero may mga kakilala ako na sumasama talaga, pumapatol. Ano yung mga customer na nag-o-offer ng mga ganyan? Babae ba or mga... Mga dire-director, ganyan. Mga LGBT? Mga ganyan, karaniwan talaga. Kung minsan naman, mga matatandang babae, ganun. Maraming ganun, maraming kumakagat talaga. Siyempre, sa hirap din ng buhay talaga Yung iba, wala na laban na talaga Yung time kasi na yun, 2017, mga ganun yun May mga naririnig ako na 50K pataas yan. Minsan, 30, ganyan. Isang gabi. Bilang pageant model. Kaya yung iba talaga... Talagang ano na din talaga, pumapatol na talaga. Kapit sa patalim, kumbaga. Ang laki rin pala talaga ng bigayan. Yung iba nasisilaw na rin. Nasisilaw sa pera. Kasi sa hirap nga naman talaga ng buhay, di ba? Hindi mo rin naman masisi yung tao kung kailangan na kailangan talaga, ganun. Hindi natin alam yung sitwasyon ng isang tao kasi, kaya mahirap manghusga. Kumbaga, kahit hindi niya gusto, mapipilitan siyang gawin kung kailangan talaga, di ba? Diyan naman sa pagiging pageant model mo, ano naman yung best na experience mo dyan? Ang pinaka-best kasi dyan yung sa Mr. Pilipinas. 17 years old ako na itawid namin. Ang kinukuha kasing edad, 18 pataas. Doon pa lang sa makapasok ako sa finals, malaking na sa akin yan. Kasi bukod sa hindi naman ako pasok sa edad, mahirap din naman talaga makipagsabahin sa mga ganyan. Kasi iba-ibang lugar halos buong Pilipinas may representative di ba? So yun yung pinaka-best ko na sa pagpapageant. Swerte mo na rin. Swerte na lang din talaga. Tapos nung finals, di ko na masyado sineryoso dahil nga sa kalagayan ko nun. Dahil nga na-aksidente ako. Hinabol mo na lang din yung experience. Pinilit ko lang din talaga. Nanghihinayang ako kumbaga gusto kong ma-experience din talaga. Nandun na yung pagkakataon. Andun na Malay natin, nasa isip ko na rin, malay mo makachamba, di ba? Ang sarap sa pakiramdam kung makakachamba. Pero kahit hindi, okay na ako dun. After nun, nag-enroll ulit ako ng college. Yun nga, sa kasamaan palad nga, namatay na yung sumusuporta sa aking stepfather ko. Yun, pagtapos nun, hindi na ako nakapagtuloy-tuloy sa pag-aaral. Kumagat na ako sa mga nakikilala ko na talent din sa taping, ganyan. Ano yung mga ina-offer nila sa'yo? Kumbaga, pasok ka sa ganitong trabaho bro, wala kang gagawin. Magiinom ka lang, larampa ka lang din. Isipin mo na lang para ka lang nagmo-modeling. Pero may table, ganyan. The-table kayo ng mga customer. Kumbaga, pag nagustuhan ka, table ka, makikipag-inuman ka, ganito, ganyan. May kita ka naman sa per day, kumbaga may sahod ka kada araw kahit di ka ma-table. Tapos dagdag ng sahod pag na-table ka kasi may drinks So kada bote kasi may commission ka dun Ano yung tawag dun sa trabaho na ino-offer sa'yo? Hosto. Hosto talaga. Pero ang trabaho kasi namin is hindi lang basta hosto, kumbaga hosto waiter, ganyan. Bilang hosto, ano yung main na trabaho ninyo na dapat na ginagawa nyo doon sa bar na pinapasukan ninyo? Pinaka-main is yung kaya tinawag na entertainment bar, di ba? Pinaka-main na trabaho namin, i-entertain yung mga guests.
Entertain, pagsilbihan. Kaya ka rin tinawag na host to waiter kasi para magsilbi ka rin sa mga guests niya. Kung may kailangan, pwede mong tulungan, lapitan mo. Kung may kailangan, pag may hiningi, ikaw na rin mag-serve kumbaga. Entertain sa anong pamamaraan? Noong una kasi model lang talaga ako. Hanggang sa nasanay ng nasanay, paulit-ulit ng pasok araw-araw. Sumasayaw na rin ako sa mga nakikita kong araw-araw na sumasayaw ng mga katrabaho ko. Siyempre may oras na mapapagaya ka, napapractice ko, gano'n. Ayun yung pinakaunang pag-entertain, yung mga sumasayaw talaga eh. Anong klaseng sayaw yan? Kasi base dun sa mga na-interview ko, merong isa na variety na dance, May gano'n. tapos merong isa naman na parang hip-hop, tapos merong isa naman na sexy dance na Sexy tinatawag. dance, ayan. Ang sexy dance yun, mga hosto dancer din yun. Ganun yung mga sinasayaw nyo. Pang sexy dance yan. Pero kahit variety dancer ka, hosto pa rin naman tawag sa'yo kasi. Kumbaga yung variety kasi group dancer yan. Yan, parang hip-hop din, ganun. Baga depende sa specialty ng hosto. Kung saan ka magaling, kunwari magaling ka mag-sexy dance, sa sexy dance ka. Kung dancer ka naman talaga, hindi pwede ka sa variety dancer. Ano mga panahon na yan, nakikita mo yung mga kasamahan mo nagpa-practice? Nagpa-practice yan. Minsan nagpapaturo ako, ganyan. Kasi habang tumatagal, may inggit ka kasi ang gagaling nila tapos dahil sa pagsasayaw nila napapansin sila. Kumbaga kasi yung pagsasayaw mo ng sexy dance exposure siya mahaba yung exposure mo sa gitna ng stage Kumbaga tumapos ka na isang kanta, sabihin natin 4 minutes. 4 minutes ka mapapanood ng mga tao. 4 na minuto ko nilang pagmamasdan. May 4 na minuto sila para isipin kung gugustuhin ka ba o kung ita-table ka ba o hindi, ganun. Kaya pinag-aralan ko din talaga. Practice. Bukod doon, kasi pag nagsasayaw ka, mas may tip kasi pag nasayaw ka Yung bigla na nalalapit, abutan ka ng pera, ganun. Yung napapanood natin sa television na sinisingitan ng mga pera-pera, totoo ba yung ganun? May totoo, merong hindi totoo. May mga totoo naman talaga, lalo kung maliliit na halaga lang. Pero meron din naman talaga mga totoo na malalaking halaga. Pero ngayon kasi nauuso yung yung payabangan na lang. Kumbaga, bago ka sumayaw, bubulungan ka na ng customer Magyayabang lang, kumbaga, sayaw ka, sasabitan kita ng pera. Pag sumayaw ka, sasabit nga sa yung pera, pero pag baba mo, ibabalik mo sa kanya. Babawiin. Kumbaga, pangyabang lang sa mga nanonood, ganun. Parang scripted. Scripted, pasikat, ganun. Pero may matatanggap ka rin dun sa... May matatanggap din naman. Siguro, depende sa usapan nila kung magkano lang talaga ibibigay sa kanya. Meron ka bang experience na sumayaw ka tapos nakatanggap ka ng ganito? Hindi siya ganun kalaki, pero at least totoo. Sumasayaw ako sa stage. Nagulat na lang ako, yung kasama kong babae, yung guest ko, lumapit sa akin sa gitna, tapos patago lang na ganyan. Akala ko nga nun, mga isang papel lang na pero Nagulat ako pag suksok sa akin sa bewang ko, bigla na lang may hinagis pang pera sa stage. Nasa magkano yung nakuha mo ng... Kundi ako nagkakamali, nasa 45 to 50. Isang gabi lang yun. Grabe, ang laki nun Yun na yung pinakamalaki ko. Sa iba kasi, 100,000, ganun. Kotse, susi ng kotse, ganun. Talaga? Pwede may kwento yan, susi ng kotse? Marami na ako nakitang ganun Yung iba, sinasabitan na lang susi ng kotse. Minsan, cellphone, iPhone, mga ganyan. Pero yung mga ganun naman kasi, nangyayari lang yun kasi regular na nila na client yung nagsasabit. Kumbaga, magkakilala na talaga sila. Matagal na niyang hawak. Regular na na. Kaya minsan, naiisipan ng kliyente na bigyan ko nga si ganito ng kotse. Kasi matagal na sila magkakilala, matagal na siguro magkarelasyon, ganun. Nagkakaroon din ng relasyon kadalasan. Marami sa kliyente ang gusto yung mahal-mahalan yung jojowain, ganyan. Maraming ganong kliyente kasi. Pero marami rin namang kliyente na gusto lang happiness, kasiyahan lang, ganun. So nasabi mo kanina na parte ng pagsasayaw na within 4 minutes, yun talaga yung magiging exposure nyo para mapili kayo or magustuhan kayo ng mga clients ninyo. Isa pa lang yun sa pwedeng exposure mo na para maupo ka, magustuhan ka ng kliyente. Pero ang nangyayari kasi minsan, pag may dumating na client, magre-request na lang yan ng show up. Pag sinabing show up, hihilera lahat ng lalaki. Tapos, saka sila mamimili kung sino yung ite-table nila. Ganun. Kumbaga, kung 80 kayong lalaki, 80 kayong magkakatabi sa gitna ng stage, tapos mamimili kung sino yung mauupo.
Kumbaga, isipin mo yung 80 kayong lalaki na pagpipilian. Parang suntok sa buwan na mapili ka gabi-gabi, di ba? Kaya nasabi ko na isang magandang exposure yung pagsasayaw. Kasi solo mo yung stage. Okay. Solo mo siya ng 4 minutes. Kumbaga, kung 4 minutes ang isang kanta, 4 minutes kang sasayaw sa gitna ng stage. Nasa iyo yung attention within 4 minutes. Ikaw lang yung nasa gitna. Solong-solo mo lahat. Kaya yung iba siguro full performance kapag... Ganon. Eto naman, ano naman yung kadalasan ng mga nagiging customer ninyo? Sa amin sa host bar kasi is karamihan talaga babae. Babae, kundi babae, mga foreigner na babae pa rin naman. Koreana, Chinese, Japanese, iba-ibang lahi meron din. Pero may mga bakla din naman na pumapasok. Pero ang bakla kasi, lagi yan nasa gay bar. Kumbaga ang pinagkaiba kasi naming hosto, medyo formal pa kasi sa amin. Kasi kinuha yung hosto bar sa Japan. Sa Japan kasi ang mga hosto naka-coat, naka-tuxedo, formal na formal. Kumbaga, inadapt dito sa Pilipinas. Dati kasi, nung dati pa, ang Pilipinas, gay bar talaga mga naka-bikini, naka-boxer. Pero ngayon kasi, nauuso na naman yung ganun Ibig sabihin, dalawang klasifikasyon siya. Merong gay bar at saka merong Hosto bar. Tapos dun sa gay bar, ang kadalasan pumupunta doon, mga LGBT talaga or mga bakla. May mga babae pa rin naman. Marami din naman babae. Ngayon kasi before kasi, iba na kasi yung dati sa ngayon Dati kasi, ang makikita mo sa paligid, puro LGBT talaga sa gay bar Pero ngayon, ang dami na rin babae, marami na rin dalaga, ganyan. Halo-halo na talaga ngayon. Kaya nauuso ulit yung gay bar. Pwede mong i-describe yung pagkakaiba ng hosto bar sa gay bar? Pinaka-pinagkaiba talaga nila is yung pagpe-perform ng nakahubad sa nakadamit, sa naka-formal. Dati ang hosto bar, bawal maghubad. Nakadamit talaga. Sa gay bar naman, nakahubad talaga. Naka-boxer lang, ganun. Minsan nga may nag-all the way pa Nakahubad, labas lahat, pati ganun. Sa gay bar yan. Sa hosto bar naman, nakapantalon. Kahit nagsisexy dance sa hosto bar, nakadamit pa rin talaga. Dati, naka-tuxedo pa, ganun. Naka-Amerikano. Ngayon kasi, basta nakadamit ka lang Color coding na lang ngayon, karamihan. Ang kadalasan mga nagiging customer ninyo, mostly mga babae, no? Mga nagre-range sa anong edad yan, yung mga babae na yan? Depende. Kasi may mga na-encounter na din akong customer na minor de edad Mga ganyang babae kasi mga nagtatrabaho din as CCA. Tapos yung kinikita nila sa umisin nila, pinanlalalaki nila, ganun. Kaya may mga minor de edad naman din. Kasi may mga nakakapasok na hindi rin alam yung totoong edad, ganun. Naduduga nila yung edad, ganyan. Eto, medyo na-curious ako dun sa may mga CCA din na pumupunta sa ganyan. Karamihan talaga CCA. Ano sa palagay mo? Bakit pa sila pumupunta sa... Siguro, bukod sa kasiyahan, naghahanap ng ng makakarelasyon, ganyan. Marami kasing ganyan. Sabi nga ng iba, ang hosto ay para sa CCA. Talaga? May ganun silang kasabihan sa bar mga naririnig ko lang Kasi kung iisipin mo, kung merong isang babae na CCA na dumidiskarte gamit ang PR niya para sa pera, siyempre, gagamitin mo yung pera na yun para sa sarili mo. Para sa pangangailangan mo dapat. Pangangailangan mo at pangangailangan ng pamilya mo. Pero nakakagulat din yung revelasyon mo na meron din talagang mostly mga CCA yung pumupunta sa mga hosto ba? Sobrang dami talaga. So doon pumapasok yung kasabihan nyo na ang isang hosto ay para sa isang CCA. Talaga. Bakit nagkaroon ng ganun? Daming ganyan sa amin. Daming nagkakatuluyan na ganun. Si CCA, iti-table lang si hosto, nagiging magjowa na ganyan. Isa sa sumisira din sa trabaho yan Pag naging magkarelasyon kayong dalawa, kasi dyan napapasok yung bakit may kasama ka, bakit table ka ni ganito ganyan. Selusan, ganun. Selusan, ganun. Doon nasisira yung trabaho ng hosto. At saka rin ng CCA. Saka ng CCA din. Mga ganyang bagay kasi Sa akin, ang tawag ko dyan, mga mahal-mahalan lang Kunaring ganyan. Hindi naman sa kumbaga, ang mga CCA kasi, yung iba kasi nadadamay na lang Kumbaga may katrabaho sila. Yung katrabaho nila mahilig maghostohan, magpunta sa bar, ganyan. Sila, curious sila kung anong ginagawa nila doon. Kaya minsan sumasama din yung iba, yung mga walang alam sa hosto, ganyan. Ngayon, pag sumama, nagustuhan, uulit-ulitin na. Hanggang sa marami na ulit, may mga bago na namang mabibiktima, nasama ka sa ganito, ganyan. Kaya nagkaroon kayo ng kasabihan na ang hosto ay para sa CCA. Hindi naman siya totally kasabihan. Kumbaga, madalas mo lang talagang maririnig sa bar.
Tawag doon, gulat ako doon. Medyo na-stun ako doon So, ibig sabihin, sa madaling sabi, itong mga CCA na to ay pumupunta doon out of curiosity. Yung iba, yung mga bago, yung mga wala pang alam. Oo. Sabihin na natin doon nag-i-start, no? Doon nagsisimula eh. Tapos pangalawa, siguro naghahanap na rin sila ng katuwang sa buhay. Katuwang sa buhay, Na jowa. maintindihan sila. Dahil Kumbaga, tama, yun din, isa din kasi yun eh. Sila lang din nagkakaintindihan kasi. dahil nga same world. Pero yun nga, hindi rin maiiwasan yung conflict na katulad ng sinabi mo kanina na yung selosa nakakasira ng trabaho. Doon na nasisira yung trabaho kasi. Mahirap nung sitwasyon na yun Mahirap talaga. Parang naghahanap ka ng pagmamahal. Bilang CCA, naghahanap ka ng pagmamahal sa isang taong Kaparehas mo yung trabaho. kaparehas mo yung trabaho. Ang hirap. Sobrang hirap. Grabe yun sa basehan ng edad, may mga minor, meron mga saktuhan lang din yung edad. Tapos meron din bang mga yung matatanda na talaga na pumupunta? Meron din, marami din talaga. Mga nasa anong edad yung... Iba-ibang edad eh. Kahit senior citizen, pumupunta sa ganun. Pumupunta sa ganyan talaga. Yung iba, wala lang magawa sa pera, naggagasta lang, yung mga mayayaman. Yung iba naman, gusto lang mag-enjoy din, ganyan. Yung iba, gusto rin magjowa pa talaga. Iba-iba sila ng dahilan kung ba't sila nasa loob ng bar eh. Kanya-kanyang kwento kumbaga. Pwedeng sabihin na natin na naghahanap sila ng atensyon. Tensyon, makakasama, ganyan. Dahil nga matanda na, naghahanap ng makakasama. Yung isa naman, curiosity. Curiosity. Tapos, pagmamahal. Malungkot din pala talaga. No? Malungkot. Pero para sa akin kasi, bago ka pumasok sa ganyan, bago ka pumasok sa bar, kung customer ka man, dapat nasa isip mo na rin na lolokohin ka ng nagtatrabaho sa loob niyan eh. Hindi naman lahat ganun hindi ko sa inaano. Kumbaga kasi, dapat nasa isip mo lang, handa ka. Kasi may mga tao talagang mapanlamang sa kapwa eh. May mga taong abusado, may mga ganyan tao. Kaya dapat, bago ka pumasok sa ganyan, dapat alam mo yung pwedeng mangyari. O di kaya naman dapat handa ka. Dapat hindi ka mauto. Alam mo dapat kontrolin yung sarili mo. Alam mo dapat yung boundaries mo kapag Yun. pupunta ka sa isang bar na, oops, teka lang, entertainment lang ang habol ko dito. Hindi para magwaldas ka, hindi para mamulubi ka para sa isang tao na hindi mo naman kilala. Na alam mong lolokohin ka lang din, ganun. Kumbaga dapat may control ka rin. Kaso yun nga lang, may mga iba talaga na hindi nakokontrol, no? May iba na bukod sa hindi nakokontrol, may iba na gusto rin naman talaga. Gusto nila kasi may pera sila. Kumbaga sa kaya nilang bumili ng tao. Kaya nilang bumili kung sino gusto nila. Dahil sa dami ng pera nila. Sa pera. May mga ganyan kasing tao kaya nilang tapalan ng pera Kapalit ng pakikipagrelasyon sa kanila. Minsan kapalit ng sandaling kaligayahan, ganun. Punta naman tayo sa mga bakla naman or sa mga LGBT. Marami rin bang pumupunta dyan ng mga bakla? Marami din. Hosto bar Meron din. Pero hindi kagaya sa sa gay bar na mas marami. Pero ngayon kasi halos same na lang din ngayon Halos wala nang Oo, pinagkaiba. dati kasi malaki yung diferensya dati. Pero ngayon kasi halos parehas na. Punta naman tayo dun sa nature ng trabaho mo. Kapag nagustuhan ka or tinable ka ng isang babae or isang bakla, ano bang rules nyo dun? No touching ba? I-assist mo lang ba sila? Ganun? Actually, wala namang rules. Walang rules about sa hawak-hawak ganyan. Depende na lang din kasi sa'yo. Kung magpapahawak ka. Kung paano mo i-approach yung tao. Kumbaga kung i-approach mo siya ng hindi ka karespe-respetong galawan. Siyempre, doon papasok yung mga pahawak-hawakan ka na, ganyan. Pero kung yung maganda yung approach mo sa tao na very professional ka, ma'am, ano po yung kailangan natin, ganito, ganyan. Kasi hindi ka lang naman hosto waiter ka nga di ba? Depende sa pag-approach mo, depende kung paano kayo mag-usap siguro, ganun. Pero wala namang rules na bawal hawak, bawal ganito, ganyan. Depende sa'yo. Kung ayaw mo magpahawak, ay ma'am, wala pong hawak, ganito, ganyan. Painom lang po tayo, ganyan. So kanina napag-usapan natin yung sabihin na natin best experience mo during na nagsasayaw ka, yung inabutan ka ng almost 50,000. Babae naman yan, ano? Babae naman yun. Eto, meron ka namang, pwede may kwento sa amin yung sabihin na natin na worst experience mo dyan sa naging trabaho mo bilang hosto. Pinaka-worst, itong yung huli kong pasok. Pwede. Actually, 2 years na ako nag-stop May nakilala akong babae na sa Facebook lang, Messenger, pinakilala lang siya sa akin ng kaibigan. Tapos yun, usap-usap kami, kwentuhan, ganyan, hanggang sa ma-invite ko siya sa bar, na-invite ko siya sa trabaho namin. Ayun. Pumunta siya, binibigyan niya ako ng drinks, in-order niya ako, tinitable niya ako. Hanggang sa kahit umuwi ako, hindi siya nakakalimot. Kumbaga, pag uwi ko, pinapadeliveran pa ako niyan.
Pagkain, umaga, tanghali, gabi. Pag may sakit ako, bibili niya ako lahat. Tapos magugulat ka na lang, magsisend kung magkano pera. Lagi siya nagsisend, ganyan. Nasa magkano yung mga sinisend niyo na pera? Depende, pero kung sa isang araw, minsan 6,000, 10, ganyan. Tapos pagpasok ko, magugulat ka na lang, may magde-deliver sa'yo ng sapatos, mga ganyan, pagkain, para sa inyong lahat ng kaibigan mo. Ito muna, gaano tumagal yung usapan ninyo sa Facebook bago kayo nagkita? Saglit lang, parang almost 3 days lang ata, ganun. Tapos in-invite mo siya? In-invite ko siya sa trabaho, ganun. Kumbaga, ang nangyari kasi parang sinustentuhan niya na ako that time eh. Nasa anong edad siya nung mga panahon na yun? Ako nung time na yon 24, 25, ganun. Tapos siya 35. Tapos, yun. Hindi naman siya laging napunta. Uso kasi yung online drinks. Kumbaga, uso yan sa mga mga nasa abroad na customer. Magpapadala ng pera sa hosto para ibagsak sa bar. Pero hindi sa hosto yun, yung pera na yun. Sa bar. Sa bar siya. Kumbaga yun yung alak na bibilin, yun yung points mo. Pero since may utak ako, ginawa kong diskarte kasi pag may online drinks ako, pinapera ko lang. Hindi mo binibili? Hindi ko na binibili sa bar kasi mahahati pa kumbaga, di ba? Mahahati pa yung pera, mapupunta yung kalahati doon, mapupunta sa akin, magkano lang. Anong kapalit nun nung online drinks na yun? Wala, kapalit nun is yung lang, nung time na yun, lang kami, usap lang, ganyan, chat lang. Ganun. Kailangan ko lang siyang laging replyan, updated dapat lagi. Doon nga ako nagulat, sir, nung as in, wala namang nangyari sa amin kahit isang beses, pero di ko alam ba't ganun siya sa akin. Obsessed siya sa akin. Ayan yung babae na kinukwento mo kanina. Oo, yung pinaka-worst na nangyari sa akin. Tapos pinapadalan ka ng mga araw-araw yun. Araw-araw yun. Lagi yun, maya't maya. Pag may kailangan ako, padala agad, ganyan. Kunyari ngayong araw, 6,000. Posibleng bukas. Posibleng bukas, umamaya lang, meron ulit, ganun. Tapos, ano pa yun, sagot niya lahat, bills, lahat, apartment. Pero yung nangyari yun nang hindi ko siya hinihingi. Nagkusa na siya sa akin. First time na pumunta siya, since 3 days pa lang kami magkausap sa chat. Tapos in-invite ko siya, pumunta naman. Pumunta siya, may kasama siyang kaibigan. Okay naman, normal lang na magkaibigan kami, ganun. Usap-usap lang, ganyan. Hanggang sa order dito, order doon, ganyan. May tsura din naman yung babae. May tsura naman din. Matangkad, ganyan. Mas may edad lang sa akin ng halos 10 years. Nagsimula kami ng normal lang, magkaibigan lang, ganyan. As in, wala akong, hindi ako nagde-demand na bili mo ako ng ganito, bagsakan mo ako ng ganito karaming drinks. Hindi kasi ako ganun tao, mahirap na Maging abusado, mahirap maging abusado. Siguro yun yung nagustuhan niya lang sa akin kasi hindi ako nanghihingi. Siya na yung nagkukusa sa akin. May ganun kasing tao Pag nakita na masyado kang abusado, lalo kang inaayawan Unlike pag nakita kang normal ka lang, wala kang ganong ugali sa katawan, mas gaganahan siyang tulungan ka. Nakita ka rin niya na sumasayaw? Nakikita niya din ako sumasayaw. Napapanood niya din ako sumasayaw. Umabot din sa punto na nag-sexy dance ka para sa kanya? Hindi naman. Kumbaga, sasayaw lang ako pag oras ko na sumayaw talaga. Yun lang. Pero hindi kasi siya kagaya na ibang babae na pasayawin niyo si ganito. Sasabitan ko ganyan. Hindi siya ganong klase ng babae kasi. Kumbaga, magbigay man siya sa akin, patago lang. Hindi na para iyabang sa ibang tao. Hindi katulad din sa kwento mo kanina. Oo, yung mga scripted na sabit-sabit, ganyan. Papayabang. Paano ba? Nagkaroon ba kayo ng relasyon? Hindi ko masabing relasyon kasi ang nasa isip ko lang nun is sabayan lang siya. Sabayan siya, sakyan lang siya kasi. Ano ba yung mga ikinukwento niya sa'yo? Wala naman siyang masyadong kwento. Ang kwento niya lang is may anak siya, ganyan. Itatrabaho lang siya, single, ganyan. Ganun lang. Tapos, yun, yung pinaka-worst naman na nangyari kasi is yung Teka lang, bago tayo pumunta dun sa pinaka-worst. Bali, anything na personal na kinukwento niya sa'yo, meron ba katulad ng sabihin na natin na single siya? Wala Din yung inaano ko kasi medyo malihim kasi siya. Wala siyang seryosong kwento sa akin about sa ganyan. Na malalim na kwento? Kumbaga usap lang kami araw-araw, update lang, ganun. Pero about sa buhay kasi, mahirap kasi magtanong Kumbaga, professional kasi, di ba? Kumbaga, hindi ka na rin nagtatanong? Hindi na ako nagtatanong about sa ganun. Depende lang kung ano yung ikukwento niya sa'yo. Kung ano ibato niya sa akin, sasagutin ko lang. Ano ba yan? Nagkaroon kayo ng agreement na, tayo na, gano'n? May ganun, Sa chat lang Sa chat lang? Sa chat lang. Since ako, syempre hosto, pumapaldo tayo, sasabayan ko siya, sasakyan ko siya, ganun. Kaya umuoo talaga ako lagi sa kanya. Kung ano sabihin niya, oo ako. Maraming beses din ba siya na nagbabalik-balik dun sa bar ninyo? Hindi siya bumabalik-balik Parang 3 beses lang ata. Kasi more on siya.
padala online drinks na pinipera ko lang. Tapos more on sustento, ganyan. Bigay ganito. Hindi siya mapunta sa bar. Kumbaga, ang naging usapan ninyo is through chat na lang din. Through chat na lang. Video call din. Video call, yan. Kaya paano na umabot sa punto na, kasi nga, di ba, nakwento mo, nasabi mo kanina na sinustentuhan ka, binayaran yung mga apartment mo, tama ba? Ano na lang eh, kusa na lang din eh. Hindi ko kasi siya hinihingi eh. Kusa na lang yung binibigay sa akin. Minsan nalalaman niya na hirap ako, kulang ako sa ganito ganyan. Kasi ang mga hosto mahilig gumawa ng istorya yan eh. Kumbaga may kaibigan, pre, sabihin mo ganito ganyan, kulang na kulang ako. Ngayon, kikwento ng kaibigan ko sa kanya, magugulat ka na lang, may magsisendo sa iyo ng pera, ganyan. Kumbaga, style din ng mga hosto yung gano'n. Pero hindi ako nahingi ng direkta kasi minsan ayaw ng ibang tao ng ganyan eh. Baka imbis magkaroon ka, lalo kang mawalan. Kaya ang ginagawa ng ibang kakilala mo, pinapadaan na lang sa tulay. Ako ganon, gumagawa ako ng tulay, ibang tulay, para makarating sa kanya. Kumbaga ang hosto kasi kanya-kanyang diskarte. Depende sa pagkakakilala nila sa customer nila. Paano na umabot doon sa punto na yung sa apartment? Binigyan kanya ng apartment? Ano ba? Hindi niya ako binigyan. May sarili talaga akong apartment, nangungupahan talaga ako. Kumbaga siya na lang kusa pinapadala niya na sa akin. Magugulat ka na nga lang din talaga minsan. May padala ako sa iyo, pambayad mo ng ganyan. Ito, pambayad mo ng kuryente, ganyan. Ito, pambili mo pagkain, bumili ka ng sapatos mo, ganito, ganyan. May kusa talaga. Bills, lahat. Siya. Lahat talaga, totally. Wala akong sinasagot. Tapos yung sahod ko akin lang. Grocery, bahay, gano'n. Yung grocery wala na. Ako na bahala sa grocery kasi. Pero may mga times din naman ba na kumbaga, parang nahuhuli mo yung sarili mo na, teka lang, parang sobra to. May time na ganun, kaso sa amin kasi, sa akin, kumbaga, pag meron kasi, nilulubos-lubos ko na din kahit papaano eh. Pero may time na minsan nakukonsensya talaga ako. May time na ganun din talaga. May mga times ba na bumabawi ka rin sa kanya? Oo. Yan ang tinatawag namin mga oso na mamuhunan. Kunwari, pupunta siya sa bar namin. Bibilang ko yan kahit bulaklak, ganyan. Kumbaga, sa 35 pesos na bulaklak yung kapalit ng libo-libong pera naman. Bilang mong cake, ganyan. Mamumuhunan ka para mas lalo siyang maging interesado sa'yo. Para naman di ba? Hindi masabi na... Hindi laging ikaw lang kabig ng kabig. Kahit sa simpleng paraan, mapasaya mo, matuwa siya, ganun. Maparamdam mo sa kanya na... Importante ka din, ganyan. Okay ka din sa akin, ganyan. Meron bang mga nainggit din sa'yo na mga katrabaho mo? Marami nagchat-chat. Marami nagchat-chat sa kanya, naninira, ganyan. Paano mga... Hindi lang sa kanya, pati sa iba kong customer. Uso yan, mga siraan. Magugulat ka na lang kahit sa ibang bar, kakilala siya. Tapos may naninira din sa akin doon kahit di naman nila ako kilala, ganun. Ano yung mga sinasabing mga... Kunwari, ayan si Adan, may asawa yan, ganyan-ganyan. Siyempre, yung customer naman, mag-iisip, magtatanong sa akin, may asawa ka pala, ganito, ganyan, magagalit, di ba? Sino ba namang customer ang matutuwa na niloloko siya, di ba? Maraming ganong klase ng tao, minsan nga may nakaaway na din ako sa ganyan eh. Pero hindi naman ako pumapatol, kumbaga sa sagutan lang. Kasi kung ano nga akin, hayaan mo na sa akin. Kung gusto mo pa sa'yo, galingan mo magtrabaho. Huwag ka na lang manira. Diyan papasok yung sinabi mo kanina na itong 4 minutes na to, galingan mo talaga para... Hindi, bukod dun sa sayaw mo na galingan mo magtrabaho. Pag nabigyan ka ng pagkakataon na may mag-table sa'yo, galingan mo na kung paano mo kausapin. Entertain mo na gawin mo na lahat. Kumbaga, paramdam mo na syempre hindi naman agad-agad, unti-unti. Hindi naman pwedeng kaka-table lang sa'yo, mahal mo na agad di ba? Kumbaga, unti-unti lang. Galingan mo kung paano mo siya mapapabalik sa bar. Galingan mo kung paano siya... Babalik-balik sa trabaho natin para ma-table ka ulit. Since maraming nakakita na nakakatanggap ka ng mga ganitong regalo, ganitong amount ng pera, marami talaga nainggit sa'yo dun sa bar. Hindi nakikita kasi may best friend kasi ako sa bar eh. Kaming dalawa lang din talaga nakakaalam. Kumbaga, siguro yung kaibigan ng customer ko, nakikwento sa ibang table nila. Nalalaman, ganun. Kumbaga, nung mga times na pumupunta yung customer mo dyan, dalawa sila, ganun. Hindi lang dalawa, minsan 3, 4. Nakukwento nila sa ibang... Oo, sa ibang hosto, sa ibang talent. Paano mo nalalaman na sinisiraan ka na or may mga naiinggit sa'yo ng mga panahon na yun? Ayun, siya mismo nagsasabi sa akin. Kaya pag naninira sila, alam ko na kung sino, pero hindi ko na kinokompronta. Kumbaga parinig lang.
Paparinggan ko lang sila. O yung mga nagsasalita dyan kaya manahimik na lang. Alam ko kung sino kayo. Para manahimik, para tigilan. Hindi nawawala yung mga inggitero na yan. Hindi mawawala sa trabaho yan. Kahit saan naman trabaho, di ba may ganyan? Kahit pumasok ka sa opisina, kahit saan trabaho may mga inggitero at maninira talaga. Paano mo dinipensahan yung sarili mo sa kanya? Nung may mga naririnig siyang Ako isang salita lang. Hindi totoo yun. Hindi ko na pinahaba. Kung maniniwala ka sa kanila, maniwala ka sa kanila. Hindi naman siya naniwala. Hindi naman. Kasi ako, bago pa sila manira dyan, kumbaga, nakuha ko na yung kiliti niyan eh. Nakuha ko na yung loob ng tao na yun eh. Kaya mas tiwala ako na sa akin makikinig yung isang tao. Eto, paano na yung mga sumunod na nangyari sa relasyon ninyo? Sabihin natin relasyon. Yung pinaka-worst na, yung... Ayun, nagulat na lang ako isang beses. May event kami sa bar. Pero tawag dun, may nangyari naman sa inyo talaga niyang... Wala talaga as in. Wala nangyari sa Kahit inyo? mga kaibigan niya, alam wala talaga. Kahit mga kaibigan ko. During niyang naging, sabihin natin, relasyon ninyo? Malalaman niyo mamaya kung bakit sa kwento na to. Sige, tuloy man. Ayun, one time, event sa bar namin. Pagtapos ng event, inumaga na ng uwi. Pag uwi ko ng bahay, nagulat na lang ako. Nag-chat siya sa akin, pero hindi siya yung nag-chat. Account niya yung gamit. Ang chat lang sa akin, asawa to ni Blank na yun. Asawa to ni kasal kami. Tapos sinend yung picture nila ng kasal. Sinend sa akin. So ako, nagulat ako. Kasi ang pakilala sa akin ni babae, single siya. Doon ako napaisip na may asawa pala siya, ganito, ganyan. Tapos kung ano-ano sinabi sa akin ng lalaki. Kumbaga ako kasi, lumaban ako kasi sabi ko, boss, wag niyo po ako pagsalitaan kasi trabaho ko po to eh. Asawa niyo yung napunta sa akin, asawa niyo po yung pagsabihan niyo. Kung babasahin niyo naman po yung simula't simula, ang sinabi po niyan sa akin, wala po siyang asawa. So dito papasok yung kaya ako sinasabi na wala talaga nangyari sa amin kasi hindi nga kami nagkikita. Kaya pala more on padala siya sa akin. 'Di ba sa tagal namin magkarelasyon, nasabi ko 3 beses lang ata siya pumunta sa bar. Yung 3 beses na yun, puro takas lang sa asawa. Kaya mulat sa pool, wala talaga nangyari sa amin. Kasi yung oras ng punta niya sa bar, oras ng trabaho namin, hindi kami makakalabas. Ibig sabihin, yung asawa sabihin natin si Eva. Yung Eva na yun, may asawa pala talaga siya. May asawa siya, kasal, legit. Sinend yung picture sa'yo. Picture ng kasal nila kasama yung anak. Ibig sabihin, nagkaroon ng access yung asawa doon sa cellphone. Kasi nga, siguro dahil umaga na nakauwi, nakita. Ang ginawa ng lalaki, chinat niya ako. Chinat niya pati pamilya ko. Ginulo niya, kumbaga, parang sinira niya na din yung trabaho, ginulo niya din yung buhay ko eh. Kasi wala namang nakakaalam ng trabaho ko sa pamilya namin. Kumbaga yun, nalaman nila na pinagdadaanan ko pala yung ganung trabaho dahil sa pangangailangan din kasi. Kumbaga, doon ako nagsimula tumigil. Hanggang ngayon, di na ako nakabalik sa ganung trabaho. Tapos, ang mga chat ng lalaki is, pakisabihan po si Adan kasi yung asawa ko milyon-milyon na yung utang. Milyon-milyon na yung utang sa bangko, ganito, ganyan. Doon naman pumasok sa isip ko na wala naman sinasabi sa akin yung babae. Napaisip ako na mangungutang ka ng pera para lang ibigay sa akin. Kumbaga naisip ko na pati siya nakakapos na rin pala kakabigay sa akin. Kumbaga wala naman akong alam doon. Tsaka hindi naman ako nanghihingi. Kusa siya nagbibigay. Ang palabas niya sa'yo, mapera talaga siya. Hindi ko lang din alam kung totoong puro utang o para lang tigilan ko na. Kasi yung lalaki yung nag-chat eh. Tigilan mo na kasi malaki na utang, milyon-milyon na utang ng asawa ko. Hindi ko alam kung totoong malaki na utang o sinabi niya lang yun para tumigil kami. Para tumigil ako. Nagkaroon din ba ng mga pagbabantayan? Yun, kaya isa din yun kasi nagbabanta na yung lalaki. Katulad na. Kumbaga, mag-ingat ka kasi alam ko address mo. Kasi nasa chat namin ni Eva yung address ko pag pinapadeliveran niya ako. Since naging kampante ako na ibigay sa kanya address ko kasi wala naman daw siyang asawa ko, no? Binigay ko. So nakita din ng lalaki dun sa cellphone yung address ko. Kaya yun, iniwan ko yung apartment, lumipat na ulit ako sa pamilya ko. Nung natanggap mo yung mga mensahe na yan galing dun sa asawa ni Eva, ano yung initial na naramdaman mo ng mga panahon na yan? Ako, kinabahan ako eh. Kasi hindi ko naman talaga sila totally kilala kung ano kaya nilang gawin eh. Sa kabang yun, tumigil na talaga ako sa trabaho. Napatigil ako kasi naapektuhan yung trabaho ko, naapektuhan yung pamilya ko. Kasi pati pamilya ko ginulo nila eh. Yun, hanggang ngayon, di na ako bumalik sa ganung trabaho. Paano mo pinagtanggol naman yung sarili mo? Doon sa lalaki. Oo. Ayun, sinabi ko lang sa kanya na na nung una malumanay naman talaga akong magsalita. Boss,
Through chat lang yan or to tawag-tawag din? Through chat. Kasi ayoko makipag-usap talaga eh. Ang sinabi ko lang talaga, boss, wala talaga akong alam dyan. Kumbaga sa trabaho ko kasi, ganito yung kailangan namin gawin. Asawa mo pumunta sa akin, asawa mo pagsabihan mo, ganun. Tsaka asawa naman yung nagsabi na wala siyang asawa, na single siya. Kumbaga, hindi na sa akin yung problema, sa asawa niya din talaga. Pinagmumura niya ako, which is normal naman dahil nasaktan siya. Hindi na ako sumagot sa mga part na yun. Tinanggap ko na lang tapos blinak ko na, ganun. Tinigilan ko na. Kumbaga, ikaw, pinaliwalag mo lang yung part mo na ginagawa mo lang yung Trabaho ko. tapos nun, Block na lahat. Block na lahat, tapos tigil na ako talaga. hindi ka na nakapasok sa trabaho mo nun yan. Hindi na ako pumasok. Ako na rin talaga pumili na tigilan ko na yung ganun trabaho. Kumbaga, na-realize ko kasi na hindi rin talaga healthy yung ganun trabaho eh. Hindi naman sa sinasabi kong hindi rin siya nakakabuti minsan lalo sa pinagdaanan ko. Marami pa dyan mas malala. Yung iba, inaabangan na talaga sa labas ng trabaho, ganyan. Hindi natin masabi yung iba kung palihim na ginagarote na Kumbaga, ikaw, ayaw mo na umabot sa ayoko na umabot sa ganun eh. Kaya okay na to eh. Kumbaga, ito na yung pinaka-signal para tigilan ko na eh. Pinaka-sign para iwasan ko na yung ganun trabaho. So, immediately talagang hindi ka na agad Hindi pumasok. na talaga. Paano yun? Lumipat ka rin ba ng tirahan? Kasi nga, nalaman yung address mo. Bumalik ako sa totoong sa pamilya ko. Hindi na ba siya nag-attempt na kontakin ka ulit? Or Hindi na. Wala na kaming communication din talaga. kasing cut talaga Cut na lahat? talaga. Block na din talaga lahat. Pagkatapos nun, nagkaroon ba ng parang chismis or ingay sa trabaho niyo? Si Adan, ganito. Wala na akong nabalitaan kasi kumbaga kinalimutan ko na din talaga eh. Yung lang, yung best friend ko lang, nasabi sa akin na pre, pati pala sa ganitong bar may naninira sa'yo. Kumbaga kahit di nila ako kilala, may naninira din pala sa akin. Ganun. Yun lang, the rest wala na. Kasi totally kinalimutan ko na lahat. Di na ako nakibalita. Na-trauma rin dyan sa pangyayari niya. Hindi naman sa trauma. Ang sa akin lang kasi pinili ko na lang din talagang iwan. Manahimik na lang. Para sa ikabubuti rin ng mo. Tsaka may anak din kasi ako. Yun na lang din iniisip ko sa ngayon. Kumbaga, naintindihan mo rin yung part nung asawa ni Eva na masakit nga naman sa pagkalalaki niya na yung asawa Kumbaga, iniputan siya kasi sa ulo eh. Pero masasabi ko na okay pa rin naman kasi hindi naman ako pumatol talaga sa asawa niya. Wala talagang patulan na nangyari. Talagang kaya mong patunayan. Tinindigan mo na walang nangyari sa amin. Kumbaga, trabaho lang talaga. Trabaho lang talaga. Grabe yun Grabe, nakakatakot yun. Di ba kahit ako naman, babantaan ako ng mga gano'n, nakakatakot din. Ito, random question lang to. Nasa tingin mo magkano yung... Kasi sinasabi niya na milyon na ang nagastos o naging utang ng asawa niya. Pero sa tingin mo, umabot ba ng milyon din yung natanggap mo dun sa babae na yun, kay Eva? Wala eh. Tingin ko wala talaga. 2,000 siguro. 2,000. Estimate mo nasa magkano? Siguro nasa 200 to 500. Pero malaki pa rin yun kahit paano. Kaya hindi ako naniwala nung una na milyon eh. Ang inisip ko talaga nun, sinasabi lang niya sa akin para tumigil ako. Talagang totally nag-stop ka na niya? Stop na talaga ako. Ano na yung mga naging sideline mo yan, ng mga panahon? Ayan, Ngayon, bumalik ako sa dati kong racket, yung mga mall show, ganyan. Sa sayaw-sayaw, ganun. Kumbaga, tuloy-tuloy lang yung buhay. Kailangan lagi may pinagkakabalaan tsaka pinagkakitaan. Grabe yung experience mo, alias Adan, dyan sa pagiging trabaho mo bilang hosto. Meron ka bang pwedeng maging advice sa yung mga kabataan ba na pwedeng tumahak sa ganyang landas? Pinaka-advice ko unang-una siguro, pag-isipang mabuti bago pasukin yung ganun trabaho. Kasi unang-una hindi siya madali eh. Kung papasok kayo, dapat buuin loob nyo. May bayad kayo kasi hindi lang basta sa customer umiikot yung buhay dyan sa loob ng bar eh. Lahat kayo dyan konektado. Lalo minsan, ang trabaho kasi inuman eh, di ba? Pag nalalasing, yung alak sa katawan, minsan nagkakagulo, ganyan. Yan, pag pumasok kayo dyan, pag-isipan nyo mabuti kasi hindi ganun kadali. Tsaka hanggat maaari, kung kaya namang iwasan, huwag nyo na ituloy. Pwede ka rin magbigay ng advice naman dun sa yung mga current na ang trabaho ay hosto, ano yung pwede mong ma-advise sa kanila base sa naging karanasan mo? Siguro, wag lang sobrang abusado. Alam nyo na yan, trabaho nyo na yan eh. Alam nyo na yung gagawin nyo.
Basta ano lang, lagi lang safe dapat lagi. Sipang galaw. Safe ang galawan dapat. Mahirap na, hindi natin masasabi kasi. Hindi natin kilala yung mga bawat customer na lumalapit sa atin, hindi natin kilala lahat yan eh. Mag-stick kayo sa boundaries ng trabaho nyo bilang host. Trabaho lang, wag niyo masyadong karirin. Wala dyan yung buhay, yung totoong buhay. Kumbaga, yung trabaho niya, pantawid lang dapat yan. Ano naman ang masasabi mo dun sa mga babae, yung mga CCA naman na pumupunta dyan sa bar ninyo? Masasabi ko, siguro kasi iba-iba sila ng dahilan bakit sila nandun. Siguro masabi ko na lang pahalagahan niyo yung kinikita niyo sa trabaho kasi hindi ganun kadali kitain yung pera ninyo. Alam niyo naman yun siguro. Huwag niyo nadalhin sa ibang bagay. Iipunin niyo na lang. Mag-save po kayo. Save niyo para sa pamilya niyo, para sa sarili niyo. Eto, dun sa mensahe para medyo marami itong mensahe na to kasi ang lawak nung ang lawak ng sakop eh. Para dun sa mga nakikita mo na mga minor na pumupunta sa mga hosto bar. Siguro wag niyo na lang di ituloy kasi sa murang edad niyo, naiisipan niyo na yung mga ganyang bagay. What more kung umedad pa kayo ng legal age, di ba? Siguro hanggat bata kayo, tigil niyo na yun. Hindi natin masasabi kasi yung mga susunod na pwede mangyari lalo't minor de edad kayo. Ito naman, punta tayo dun sa pinakamahalagang mensahe. Kung kaharap mo ngayon si Eva, ano yung gusto mong sabihin sa kanya? Pangkalahatan naman to, advice sa mga maraming Eva na naging kagaya niya ang naging karanasan tungkol sa mga hosto sa'yo. Tungkol sa'yo or tungkol sa bilang mga hosto na Kaparehas ng sitwasyon. o nakarelasyon, sabihin natin nakarelasyon Parehas ng nila. sitwasyon na Ano yung masasabi mo harap-harapan, ma-advise mo kay Eva? Siguro lang, dapat simulat sa pool pa lang nagpakatotoo ka na. Kasi ang laking damage nung nagawa mo sa kung sino ako ngayon. Kumbaga, nahusgahan ako, hindi lang pamilya ko, pati mga tao sa lugar namin, ganun. Kasi kahit hindi ko pamilya, basta nakita kasi ng lalaki na mutual ko, chinachat kung ano-ano sinasabi Kumbaga, siniraan ako maigi. Kumbaga, ang laking kahihiyan nung nangyari kasi sa akin. Sana nung umpisa pa lang nagpapakatotoo na kayo. Wala namang problema kung may asawa Sana nalagyan natin ng boundaries yung natin, yung pagsasama natin, yung pag-uusap natin. Yun lang. Sana wag na maulit. Kumbaga, bilang Eva, kung pupunta ka dun sa ganun lugar, hosto bar, lagyan mo ng boundaries. Magpakatotoo ka para malagyan ng boundaries yung kung paano yung magiging relasyon ninyong dalawa. Kumbaga, kung malalaman ko naman na may asawa siya, hindi ko siya itatrato ng ganun Hindi ko siya i-update ng ganyan. Hindi ko siya kakaririn na trabahuin, kumbaga. Ito naman last, dun sa mga lalaki na naiputan, sabihin natin naiputan ng kanilang mga asawa na pumupunta sa mga ganong hosto bar, ano ba yung pwede mong masabi or ma-advise sa kanila? Yun lang. Hindi ko pwede kasi sabihin na bantayan kasi mahirap din sa babae na masakal Kumbaga, alalayan nyo na lang di asawa nyo. Siguro, hindi naman magaganyan yung mga asawa ninyo kung walang kulang sa inyo Gawin nyo lang yung part na bilang asawa. Bigay nyo lahat sa asawa nyo. Para maiwasan na yung mga ganong bagay. Hindi maghahanap ng iba yan kung walang kulang sa inyo. Yun lang. Sa tingin mo, may mga pagkukulang din talaga yung Siguro, para sa akin lang. yung mga ganong husband, no? Kaya pumupunta yung mga asawa-asawa nila. Minsan kasi ang lalaki, puro trabaho lang. Nalilimutan ng may asawa sila. Nalilimutan may pamilya, ganun. Bahay, trabaho, ganun. Nawala na sila ng atensyon. Kaya yung ibang babae naman, napupunta sa ibang bagay, nalilibang. Ako si Alias Sadan at ito ang istorya ng mga tattoo ko.